May kwento ako. Babae ako. Share ko lang ang intimate love and fantasy ko. Meron akong naging boyfriend na di ko akalaing hindi ko kakayanin. May 1 taon na kami sa aming relasyon. At sinabi ko na pumapayag na ako. Sa ano? Pumapayag na magsama na kami sa iisang bahay. Pakiramdam ko ay kilalang kilala ko na siya sa loob ng 1 taon. Di ka sure? Alam ko ang favorite niyang color ay blue. Sa pagkain, favorite niya ang magsangyup. At pag kami ay natutulog, gustong-gusto niya na wala kaming saplot. Ay, ang lamig ah. Alam ko kapag nagagalit na siya. At alam ko kung kailan kailangang tumahimik para hindi kami mag-away ng malala. Kasi ganun din ako kapag ako naman ang galit. Siya naman ang mag-a-adjust. Sabi ko, wala naman na kaming hindi kakayanin kapag kami ay nagsama na. Kasi halos lahat sa kanya ay alam ko na. Yun yung alam ko. Tapos itong nakaraang Pasko, sinabi ko sa kanya na, uy, total mahaba ang bakasyon natin. Puntahan naman natin yung family mo sa Batangas para makabisita at hindi ko pa sila nakikilala. Yung enthusiasm ko ay napalitan ng lagim. Dahil kapag nababanggit ko ito, iniiba niya ang usapan. Tapos sasabihin niya na kaming 2 na lang daw ang mag-celebrate. At kapag naiirita na siya, hindi ko na tinutuloy ang usapan. Tumatahimik na ako. Kaya lumipas na yung Pasko, tapos may nakita ako sa cellphone niya. May tumatawag. At pagkasagot ko, babae. Ex na daw iyon. Kaya medyo kinabahan ako. Baka niloloko niya na ako. Pero ang sinabi sa akin ng ex niya ay humihingi daw siya ng sustento para sa anak nila. Sobrang nagulat ako. Kinuha ko yung number ng babae dahil may mga gusto pa akong malaman. At pagkatapos ko ngang malaman, kinompronta ko ang jowa ko. Sabi ko na kung hindi niya aaminin sa akin, ay mabuti pa na maghiwalay na lang kami. At hindi ko nga kinaya. Dahil hanggang sa huling pag-uusap namin, ayaw niya na magsabi ng totoo sa akin. Kaya naghiwalay na kami. Tatanggapin ko naman sana siya kaso ayoko sa lahat yung taong nagsisinungaling sa akin. 101.1 Yes FM